So, atin pong pinag-aaralan ang mga katuruan, the instruction. Mga katuruan na ating pong mga katuruan ng kaharian ng Diyos na ating masusupungan sa aklat na ito. Alam po natin ang mga bagay at mga leksyon, mga kaparaanan, mga pangyayari na naranasan na bansang Israel ay may kinalalaman sa ating paglakad at pagsunod sa ating buhay Kristiyano sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo na kasama namin nag-aaral, feedback road. Kayo po na nag-aaral ng salita ng Diyos na kasama natin sa dakong ito, hindi lang ingit sa inyo ang paglalakbay ng bansang Israel mula sa ito hanggang Kanaan ay larawan o sumisimbolo sa kabuuan ng ating kaligtasan. Maraming mga talata, mga prinsipyo, mga bagay nangyari sa Biblia na may kinalalaman sa pasimula at kabuuan ng ating kaligtasan. Paglabas ng bansang Israel sa Egypto, pagtawid sa ilog na pula, sa paglalakbay nila sa disyerto o sa ilang or wilderness na tinatawag sa Ingles sa loob ng 40 taon, at pagkatapos sa kanilang pagtawid sa ilog Jordan at sa kanilang pagsakop sa bawat syudad sa lupang ipinangako na tinatawag na Kanaan, lahat ng ito ay may kinalalaman sa ating buhay Kristiyano. Ang Diyos ay kumikilos sa iglesia. Kapag natin binanggit ang iglesia, ang kanyang tinutukoy ay ang mga grupo ng mga tao sa buong sanglibutan na naniniwala at tumanggap kay Kristo na tagapagligtas. At Diyos ang kanilang mga buhay, siya naghahari, minamahal siya na walang pasubali hanggang sa kamatayan. Araw-araw sila'y kinakasal at namamatay sa kanilang sariling kalooban sa sanglibutan at sa kasalanan. Ito ang iglesia. Ang Diyos ay kumikilos sa kanyang iglesia sa kasalukuyan. 2,000 taon, naglibot ang iglesia. So to speak, gaya ng bansang Israel, 40 taon sila ay naglibot sa ilang o sa disyerto. At maraming mga bagay na tinuro ng Diyos sa bansang ito. Itinuro sila ng obedience, ng mahigpit na pagsunod sa kanyang kalooban, at maraming pang mga bagay. At ang iglesia sa loob ng magbuhat nung mamatay ang Panginoon, or in the year of the Lord, hanggang sa kasalukuyan 1996, at malamit nang matapos ang 2,000 taon, ang iglesia ay naglibot na ating masasabing sa ilang ng ating mga buhay. And now, we are ready to enter what is all for na mga bagay na ating pinag-aaralan at tinuturo ng Diyos sa buong kapanahunan ng iglesia. Tayo handa nang pumasok sa lupang ipinangako. Tayo handa nang pumasok sa lahat ng mga bagay na tinuro ng Diyos. Ito na ang panahon na ating i-apply, isagawa ang mga ito sa ating mga buhay. God did not bring them out of Egypt to live in the wilderness. Alam natin ang bansang Israel ay hindi lang inilabas sa Egypto na lumalarawan sa sanglibutan para lamang manirahan sila sa ilang o sa disyerto. Hindi po itong layunin ng Diyos sa Israel at sa kanyang iglesia. So lahat po ng mga bagay nangyayari doon sa ilang, mga lessons na itinuro sa kanila, mga bagay na they have not to take it for granted. Kung paano ang Diyos ay nangusap kay Moses, kung paano kausap ng bato lumabas ang tubig, kung paano sila pinakain ng mga pugo, pinaulan sila araw-araw, ang mana, ang tubig, ang lapap, ang apoy, maantabi sa kanila lahat ng ito ay may dahilan. At ngayon na ang panahon na ang dahilan na yan ay kanilang makikita sa kanilang mga buhay. Ganyan din kaparaanan po sa atin. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ilang ng ating mga buhay, sana inyong nakikita ang mga leksyon, yung mga bagay na tinuturo ng Diyos ngayon sa inyo. Don't take it for granted
Maliit man o malaki. Sa mga, lalo na sa mga domestic problems natin, sa mga problema sa loob ng tahanan, itong malimit na ginagamit ng Panginoon, kahit na maliliit na mga salita, maliit na mga pangyayari, maliit na mga bagay, hindi pagkakaunawan, o pinahintulot ng Diyos na kayo mahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay. Lahat ng ito, don't take it for granted. God has a purpose. God has a purpose. At lahat na nangyayari sa iglesia at sa ating buhay ay mayroong dahilan at tayo ay malapit na makarating sa layunin nito ng Diyos. If God has worked in your life and has brought you to many circumstances and many lessons, then He says to you, ito kanya sinasabi sa atin, I am going to make you a conqueror. Gagawin kanya ng sang mananagumpay. Sa bagay ng ating pinag-aaralan is turning His ship into a soldier. Kayo ay ang kinasan na kanyang binabago mula sa isang tupa sa pagiging mandirigma. Ako'y babae, sinasabi, no. Kung ang kamay ng Diyos at na plano ng Diyos ay nasa sa inyo kamay niya, kanyang ibabahagi, kanyang ihuhubog ang mga katangian ng isang mandirigma, ng isang tunay na anak ng Diyos, maging babae o lalaki. Ang kaaway ay tadagbo sa iyong harapan. Itong naasan at nais ng Diyos na maganap sa ating mga buhay. Ganyan natin makikita sa bansang Israel. Sapagkat the earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya ating pong ituloy ang ating pinag-aaralan. Sa punto nito, ang bansang Israel ay nasa east side ng Jordan River. Nasa silangan bahagi at sila po'y magpapasok na sa lupang ipinangako. Listen to this. Ito po ang background ng ating pinag-aaralan. Ang danas ng tumawid sa Ilog Jordan at ginawa ni Josue na pumalit kay Moses, nagpadala siya ng titik o spies upang titikan ang unang syudad na kailangan nilang sakupin. Ito ang syudad ng Jericho o Jericho. At sa puntong ito, ang mga titik ay pumasok sa bahay ni Rahab. Isang patotot na ito ang kanyang hanap buhay. Meron siyang bahay na nagbibigay ng panandaliang aliw. At doon pumasok ang dalawang titik. One way or the other, ang hari ng Jericho ay napag-alam na ang dalawang titik na ito ay naninirahan sa bahay ni Rahab. Nagpadala ng mensero at hiningi kay Rahab ang mga titik. At alam natin ginawa ni Rahab, itinago ang mga, o ikinuble, ang mga titik na ito mula sa mga mensahero ng hari. At sa punto nito, mga talata natin babasahin, dahil sa ginawang ito ni Rahab sa mga titik, siya ay nakikipagkasundo sa mga titik na ito na siya ay bigyan ng pabor at ang kanyang pamilya na sa panahon na sasakupin at ipagkakalob ng Diyos ang lupain nito o ang syudad nito, sila ay ililigtas. Kaya tayo po ay magpasimula sa talatang 15. Kapitulo 2 ng aklat ni Josue. Verse 15. Chapter 2, verse 15. Dikit sa muog ng Jericho ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang titik. Ngunit bago sila umalis, sila ay pinagbilinan niya ng ganito. Bagtasin ninyo ang kaburulan na hindi kayo masalubong ng mga tauhan ng hari. Magtago kayo roon 3 araw. Pag nakabalik na sa lungsod ang mga umahabol sa inyo, saka kayo magpatuloy sa inyong lakad. Verse 17. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, pinananagutan namin ang aming pangako, ngunit kailangan gawin mo ang sumusunod. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aning lalabasan. Tipunin mo sa imbay ang inyong ama, ina, ang mga kapatid, at ang buong nilang angkan. Ang lalabas ng bahay ay di naming pananagutan kung mapatay man. Ngunit kami ang mananagot pag may napinsala sa sinumang nasa loob. At kapag sinawalat mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang aasan ang pangako namin sa iyo. Sa verse 15 na ating napansin na sinabi, at nakikipagkasundo si Rahab sa dalawang titik.
dahil sa bagay na ginawa nila sa kanya o ginawa niya sa kanila. Digit sa moog ng Jericho ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintana, inihugos niya sa labas ng lungsod ang 2 titik. Dahil po ang bahay ni Rahab ay nasa pader. Habang kung pinag-aaralan ko ito, aking tinitignan sa archaeological supplement sa aking Thompson Bible, ay aking napansin kung ito ay dikit, dito pagkasabi, ang sinasabi, garalan sa aking pagsasaliksik, ito ay nasa itaas, ito naman, ang iba naman ay nasa loob. Ano man, may bintana ito sa tabi ng pader, ang nangyari ang titik, ang 2 titik na ito ng bansang Israel, ay inihugos o binaba mula sa bintana. Siguro po dito nakuha ng mga lagad sa Bagong Tipan, lagad sa Damasco, ang kaisipan sa pagliligtas po kay Saulo, the Saul of Tarsus na naging Pablo. Hindi mo ba nung siya ay pinaghahanap din ng mga Hudyo upang siya patayin? Siguro dito nakuha ang ideya sa pagliligtas kay Pablo nung baba sa tabi ng pader sa pamagitan ng isang basket. Ang mga basket noon siguro ay malalaki, gaya mga basket na siserbuhan sa kanya pagtitinda ng saging, malalaki. So, kaya tayo po ay makakuha ng ideya kung paano po kakapal ang pader ng Jericho. Yun lang po katotohanan ng bahay po ni Rahab ay nasa itaas o nasa loob ng pader mismo. Iyon po isang patunay na ito ay isang malaking pader. Hindi ba? She lived on that wall. Siya po ay nakatira sa pader na yon. Walang alinlangan po, meron pong ibang mga bahay na itinayo sa pader na ito. Hindi lang po siya ang nakatayo ang kanyang tahanan nakatayo po sa pader. At meron din tiyak na daan sa itaas po ng pader, gaya po ng ating nakikita ng mga larawan ng Wall of China. Hindi ba? Wall of China sa existing sa kasalukuyan ay makapal na pwedeng dumanas sa sasakyan. Ito po nga aking napansin nung aking pinag-aaral, ang gaya po ng archaeological supplement, gaya ng aking binanggit kanina. Ito po ay, ang pader na ito, it was excavated by these personalities. Charles Warren, 1868, Ernest Selin, 1907, John Garstang, 1929 to 1936, Miss Kathleen Kenyon, 1952 to 1958. The city had ended by violent destruction. Ito pong kanilang nakita. So, ito pong katiyakan natin, okay, bilang mananampalataya, ng salita ng Diyos ay tunay. Sa pamagitan po ng mga archaeologists sa Israel, ay kinalanasan po mismo, libo-libo ng taon, ang pader na ito. Ang pader na ito. At ito pong humukay ang mga archaeologists. Ang mga archaeologists, ito pong mga dalubhasang mga tao na pinag-aaralan ng kasaysayan sa nakaraan. Magitan mo ng kanilang mga findings nito sa kanilang paghukay, ay nasumpungan nila ang pader ng Jericho. Ito po ngayon ay nasa tinatawag nilang Elisha Fountain. Okay? So, kanila pong nasumpungan na ang syudad nito ay natapos o nawasak sa pamagitan po ng a violent destruction with traces of intense fire appearing everywhere. Reddened masses of bricks, cracked stones, sheared timbers with pockets of charcoal and gray ashes. The wall had fallen outward. Ito po kanilang nasumpungan. Ang pader nito sa kanilang pag-aaral, ito po ay bumagsak na papalabas down the slope. Ito ay pabagsak na pababa sa libis po ng bundok. There were 30 foot, sabi, high walls sa kanila pong pag-aaral, sa kanilang paghukay. Ito po ay 30 ang taas na pie ng pader na ito. That's run nearly parallel, the inner wall po ay meron pong 11 to 12 feet thick, the outer wall 6 feet thick. The space between the two walls varied from 12 to 15 feet. Kung isasama po natin yon, it's about 33 to 35 feet ang thick o kapal ng pader. 35 feet. Ang 35 feet po siguro halos hanggang dyan na. So, ating po makikita kung paano po ang pader na ito, paano kakapal. Bakit po binanggit ang bagay nito? Sapagkat, listen to this, tiyak, marami po mga tao ang nasa itaas ng pader sa bawat araw. Okay? Tiyak, dahil sa laki ng pader na ito, tiyak sa bawat araw, maraming mga tao, mamamayan ng Jericho, na nanonood habang
ang mga Israelita ay nagmamarcha. Kanilang pinagmamasdan, okay, alam po natin, ang iniutos ni Josue na ang bansang Israel ay lumibot na 7 beses sa loob ng 7 araw, at habang nagmamarcha, ang mga armadong tao, listen to this information, armadong tao, kasama dito ang 7 saserdote na kanilang inihipan, kanilang pakakak na yari sa sungay ng isang lalaking tupa, at yung rear arm men, okay? Ito po ang pagmarcha sa loob ng ika-6 o araw-araw hanggang sa ika-6 na araw. Ito pong pala dito, ang malakas na tunog ng mga pakakat ng mga saserdote sa araw-araw hanggang sa ika-6 na araw, tiyak ito po ay nagdulot ng nerbiyos sa naninirahan sa siyudad ng Jericho. Yung lang nabalitaan, gaya pong pag-uusap ni Rahab na sinabi niya sa mga titik na tiyak na dahil sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa bansang Israel, natatakot na ang mamamayan ng Jericho. Ano pa kaya nakikita na ang mga sundalo na pumapaligid sa kanilang syudad? Tiyak ito'y nagdulot ng nerbiyos sa kanila, o kaya, ito naman ang nangyari, na sila'y nasanay at nagsawa sa kapapanood hanggang sila'y pasimula o bumalik sa kanilang business as usual. Di ba? Okay, sa unang araw siguro ninenervyos. Ayan na, panahon na, sasalakay na tayo. Nung isang araw, ikot, takakak, inihipan, tunog. Pangalawang araw, pangatlong araw, walang nangyayari. Ay, magloko pala rin yata siguro. Business as usual, nagbalik sa kanang mga dating ginagawa. Yung guard nila ay kanang binitawan. Alam niyo po, ang asal ng mga tao ito ay asal din ng mga tao sa sanglibutan at yung mga karnal na mga Kristiyano. Magra-rapture na! Ayun, dati, nung way back, sinabi ng mga Koreans na balita, bantay lahat. Araw-araw, yung ibang mga Kristiyano, binenta ang lahat ng mga kalang ari-arian. Nagbabantay araw-araw. Hindi dumating ang rapture. Yung sinasabi ng pag-agaw bigla ng mga Kristiyano, yung any moment doctrine, na wala naman sa Biblia. Ano nangyari ngayon? Business as usual. Nagbalik sa dating ginagawa. Gaya natin minsan dito, nagluluhod tayo, nagsisi tayo, pagkatapos binigyan tayo ng conviction ng Panginoon, na we want to obey Him, na walang pasubali. Pagdating natin sa labas, ayan, walang pagbabagong daan. Nandiyan naman kaibigan mo. Walang nangyari. O, balik ka na naman sa dating asal, sa dating ginagawa mo. So, sana po ng aking dalangin, kayo po naman dirigma ng Panginoon sa punto ito ay hindi dumating sa ganitong punto. But on the 7th day, sa 7 araw, ano po nangyari? Their defense was stripped from them. Yung pong pinagmamalaki nilang pader, bigla, bumagsak, inalis sa kanilang harapan. May nagsasabi, ang pader, nung ang huling takakainip ng mga sacerdote, sinasabi, ang pader daw ito lumusot, pababa. O ayun na po sa mga archaeologists, ito'y bumagsak na para. Ano man, ang mahalaga, ang kanilang pader, ito ay naalis sa kanilang harapan. Alam po ninyo mga kaibigan, ganito rin ang pattern sa araw ng Panginoon. Ito ang pattern sa araw ng Panginoon, the second coming of the Lord. The day of the Lord, ganito na mangyayari. Ang day of the Lord ay may kinalalaman sa pagbalik ng Mesyas. Ang kanyang pangalawang pagbabalik. Okay? Ang pangalawang pagbabalik ng Mesyas ay walang part 1, part 2. Sa Bible, isa lang. Walang second comings. Okay? Isa lang ang pagdating ng Panginoon. Pangalawang balik ng Panginoon. We don't need to elaborate that, you know that. So, ang mga banal ng Diyos ay nagiging disiplinado at organized na bilang isang hukbo sa puntong ito. Sa puntong yon, in the day of the Lord, ang mga anak ng Diyos, sila po'y disiplinado na at sila'y organized bilang isang hukbo. Sila nagsasalita sa ilalim ng anointing ng Holy Spirit, ay kanilang patuloy na ipapahayag ang ganitong mensahe na ang Panginoon ibinigay niya sa atin ang tagumpay sa sanglibutan ito. Amen? Ito ang patuloy na lang ipapahayag. Kaya ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay paulit-ulit na ipinapahayag
sa loob ng ika-anim na araw, so to speak. Gaya ng bansang Israel, hanggang ika-anim na araw, ganito rin kaparaanan. Ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay paulit-ulit na ipinapahayag sa loob ng ika-anim na araw. Ang mga kasulatan, listen to this, ang mga kasulatan na inyong hawak, ang Bible, from the Old Testament hanggang sa New Testament, sinasabi, ipinapahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito ay nandyan na. Libo-libong taon na nakaraan ang mga bagay na sinasabi na mangyayari ng kasulatan sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Subalit, parang ang sanglibutan o minsan ang mga mananampalataya mayroong kalyo na sa kalampuso ay wala ng epekto ito sa kanya. Siya'y patuloy pa rin sa kanyang dating ginagawa, buying and selling, marrying and giving marriage, at na walang katapusan na ginagawa, gayong sinasabi sa panahon ni Noe. Para bang ang mga bagay nito ay wala ng epekto sa kanila? One day soon, alam natin, however, the defenses of the enemy, Satan, shall strip away lahat na yan ay maalis sa kanya. The Lord Jesus, the Messiah, and His saints shall inherit the heathen and the outermost part of the earth. Lahat na ito ay mamanayin ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal. Verse 16, tayo po lumundag ngayon. Chapter 2, verse 16. Binasa natin kanina, verse 15. Verse 16. Ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya na ganito, bagtasin ninyo ang kaburulan nang hindi kayo masalubong ng mga tahuan ng hari. Magtago kayo roong 3 araw. Magtago kayo roong ng 3 araw. Pag nakabalik na sa lungsod, ang araw na sa lungsod ng mga umahabol sa inyo, saka kayo magpatuloy ng inyong lakad. Magtago kayo roon sa loob ng 3 araw. So, ito pong binilin ng ni Rahab sa mga titik. Magtago sila sa lugar na yon sa loob ng 3 araw. Listen to this. Messiah was in the spiritual realms within the earth for 3 days and 3 nights. And then He rose from the dead. Ang Mesias po, siya po ay nasa spiritual na kaharian sa loob na sinasabi, pagkatapos ng 2 araw tayo kanyang bubuhayin muli, that is the 2,000 years of the church age. Yun po ang 2,000 taon ng kapanahunan ng iglesia. And in the 3rd day, He will raise us up and we shall live in His sight. At yung pong 3 araw, tayo kanyang muling bubuhayin para mabuhay sa kanyang paningin. Sa John chapter 2, alam po natin yan, in the 3rd day sinasabi, sa 3 araw, there was a wedding in Cana. Merong kasalan sa Canaan o sa Cana. Ito po, sa kauna-unahang pagkakataon, Jesus turned the water into wine. 3 works of grace, 3 gawain ng biyaya, 3 parts of the tabernacle, 3 congregation of Israel, 3 levels of Noah's Ark, 3 palapag ng arko ni Noe. On the 3rd day, laging on the 3rd day, sa 3 araw, everything points on the 3rd day. The 3rd day is upon us. Kaya tayo ay nasa 3 araw na. Tayo ay nasa 3 araw na. You notice, the Lord said, I'm going to cast out devils and do this. Ito kung sinabi sa Ebanghelyo, ako ay magpapalayos ng demonyo at ibang mga bagay na kanya gagawin. But on the 3rd day, sabi niya, ako, speaking sa kanyang sarili at sa kanyang katawan, I will be perfected. Ako ay magiging ganap. Ito po ay nagpasimula na. This is the day of atonement. Ito po ang araw ng pakikipagkasundo. Ito po ang 1,000 taon, ang araw ng pakikipagkasundo. Listen to this. After po ng latter rain, this is the sequence of events na ating pag-aaralan at pinag-aaralan. Sa ating kapanahonan ngayon, hihintay natin ang masaganang pagbubuhos ng ulan. Pagkatapos ng masaganang pagbubuhos ng ulan ay ating tinatawag na dakilang kapighatian. Okay? The Great Tribulation para dalisain ng Diyos lahat ng naligtas at ang kanyang iglesia. Pagkatapos ng dakilang kapighatian, sinasabi, at the sound of the last trumpet,
The dead in Christ shall rise first. Itong unang pagbangon mula sa mga patay. This is the resurrection of the overcomers. Hindi lahat na nagtaas ng kanilang kamay tumanggap kay Kristo. Yun lang ang mga mananagumpay. Pagkatapos sila ay they will ascend. Like the Lord Jesus, yes, He's the firstborn, He's the first fruit among the dead. Siyang una, kung siya'y namatay, nabuhay na maguli, at siya'y itinaas, yun likewise na mangyayari sa atin. We will ascend to meet the Lord in the air. At doon ibibigay ng Diyos ang ating position in the kingdom of God. And after that, we will descend in the battle of Armageddon para makipagdigma kay Satanas, kay Antikristo at sa falsong propeta. At ito na ang panahon na itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Okay? 1,000 years. So, yung bababa, yung dakilang hukbo na sinasabi, na bababa, na mga banal sa Jude, itong mga overcomers, sila ang magtatatag ng kaharian ng Diyos kasama ang ating Panginoong Jesucristo. So, this is the third day, yung pong 1,000 taon na yon, na millennium na tinatawag natin, ito po ang panahon ng pakikipagpasundo. Itong panahon ng atonement. Andiyan ba kayo? Panahon ng pakikipagkasundo sapagkat lahat ng mga taong natira sa panahon na yon, sa paghahari ng Mesyas at ng kanyang mga Kristo o banal, ipagkakasundong lahat ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristo na kanyang trono ay nakaluklok sa Temple Mount in the city of Jerusalem. Okay. So, if the day of atonement has begun now, alam po ninyo, ang transition, listen to this, ang paglipat ng Diyos sa bawat kapanahunan, hindi po biglang pikit mo, new heaven, new earth na, pag pikit mo, bigla na sa millennium ka, no. Ito po ngayon pa lamang ay proseso yan. Ngayon pa lamang inihanda tayo ng Diyos. Okay? Kaya ngayon sa atin, ang ating mga puso at mga damdamin ay inihanda ng Diyos. Kanya'y pinakakasundo na sa Kanya. Ngayon pa lamang. Nandiyan pa ba kayo? So, ang araw po ng pakikipagkasundo ngayon sa Diyos ay ngayon na. It has begun now. We can begin now if we want to. Okay? Mga kaibigan, pwede na nyo nang pasimulan na kayo po ay makipagkasundo na sa Diyos sa kasalukuyan. In the process of reconciling to God, sa proseso po ito ay nagpasimula. We have, ano pong kaparaan ang ginagamit ng Diyos para tayo makipagkasundo sa Kanya? We have the blood. Nandiyan ang dugo ng Kristo. Yun na siya naglilinis sa lahat ng ating makasalanan. We have the Spirit of God. Taglay natin yung Spirit ng Diyos yung tumutulak, nagbibigay ng kalakasan at karunungan sa atin. We got the tools. Taglay natin lahat ng mga bagay para tayo makapagkasundo sa Diyos. And now God is saying to us, ito sinasabi ng Panginoon, magpatuloy kayo sa trabaho. It's time for you to reconcile to me. Panahon na kayo'y makapagkasundo sa akin. Kaya kung hindi ninyo alam ang iba pong bahagi ng inyong personalidad na hindi pa nakipagkasundo sa Diyos, naging ba kayo kung sa puntong ito, kung ilang bahagi po ng inyong personalidad, ng inyong mga asa at mga ugali, na hindi pa ninyo naipagkasundo sa Diyos, ano po ang dapat natin gawin? Ano po sa palagay ninyo? What is the good thing to do? Tanungin natin ang Panginoon, hindi ba? Tanungin natin siya. Say, Lord, if there's any part of my personality is not reconciled to you, kung meron pong bahagi ng aking personalidad, sa aking pagsasalita, sa aking pag-iisip, sa aking mga ugali na hindi pa nakipagkasundo sa iyo, then, pagkatapos natin sabihin ito sa Panginoon, fasten your seatbelt. Ayun. Higpitan mong sinturon, baka ikaw ay makaalis. Magpapasimula yung pahayag ng Diyos sa iyo, ipapakita ang mga bagay na ito. There is time, okay? Meron panahon ng Diyos sa atin. Kaya huwag kayong magmadali. It's time. Mga bagay na tinuturo ng Diyos sa inyo ay inyong matutuhan. There's a time to work out. Ito po ang panahon na tayo po ay magtrabaho. Hindi ka pwedeng maging tamad dito. Okay? Hindi ka pwedeng maging tamad. Kaya ito po ang naging kalagayan ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Okay? Sila po ay nakahiga. Nagpapahinga. Ayaw sumulong. At meron po sinasabi yung Biblia sa kalagayan nito. Ito po sinasabi ng Biblia sa kalagayan ng maraming Kristiyano sa ganitong kalagayan. Wow! Baro, makatawa siya po ng wow! Kapag sabi ng Diyos, wow! Minsan kasama yung pamalo niya. Kasama yung kamay niya. Woe unto those
who are at ease at Zion. Ayun. Parang, wow, sabi ng Panginoon, sila sa mga taong nagbanjing-banjing sa Sion. Ano pong kalagayan natin? Tayo ba pabanjing-banjing? Come what may ang ating sinasabi? No, hindi po ganyan ang attitude ng sa mandirigma. Andiyan ba kayo? So, ang millennium ay magiging sa ikatlong araw ng gawain ng karya ng Diyos, the 2,000 years of the Christian era being the first 2 days. Ang unang 2 araw, ito po ang 2,000 taon ng kapanahunan ng Iglesia. Ang ikatlong araw, ito po ang ating tinawag at nag-aaralan ng millennium. Sa katapusan po ng ikatlong araw, okay, after 1,000 years, listen to this, the millennium, Satan shall be cast into the lake of fire. Sa Satanas po, itatapon sa lawa ng apoy. Pagkatapos, the dead shall be judged. Yung namatay na hindi nakasama sa unang pagbangon, sana po huwag kayo dito ibabangon ng Panginoon. Sa unang pagbangon tayo ibabangon ng Panginoon. Hindi sa pangalawa. Dito, hatulan ang mga patay. Lahat naninirahan mula kay Adan hanggang sa kapanahon na niyon na nabuhay sa lupa, muling ibabalik ang kanilang katawan. Kaya sinasabi, all the graves shall be open, sinasabi sa gospel. At sa punto nito, we shall be judged according to our works. Yung una, hindi nahatulan sa they were being judged na abang sila nasa sanglibutan. Nahatulan na. Pero dito, if your works, kung yung gawain ay ginawa sa Panginoon, yayari sa kahoy, sa dayamit, pinagpasan, it shall all be burned. Lahat ay masusunog and you will suffer loss and you will be a naked spirit for eternity. Hubad na espiritu. So, eto magaganap. And, pagkatapos noon, the New Jerusalem, ang bagong Jerusalem, the wife of the Lamb, shall come to dwell among the nations of the earth for eternity. Then, we can go our way. Gaya yung sinabi sa mga 2 titik. Okay? Okay, verse 17. Tignan po natin, Joshua, chapter 2, verse 17. Nandiyan ba kayo? Verse 17. Sinabi naman sa kanya ng 2 titik kay Rahab, pinananagutan namin ang aming mga pangako, ngunit kailangan gawin mo ang sumusunod. Kaya, ano po sinabi? Pinananagutan namin ang aming mga pangako. Ito po sabi ng 2 titik. Listen to this. This is very important. Notice, okay? Alam niyo ang sinabi ng 2 titik kay Rahab. Pananagutan namin ang sinabi namin sa iyo. Notice of the integrity of the 2 spies. Pansinin po natin ang integridad, ang katapatan o malinis na budhi ng 2 titik na ito. Faithful men are in the minority today. Ang mga matatapat na mga tao ay mabibilang mo sa kasalukuyan. People cannot be trusted. Ang mga tao sa kasalukuyan hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Character is being eroded. Ang character, pagkakaroon mabuting character, asal, ugali, ito po ay kinakain ng kalawang. Abang ang opinion po ng publiko sa kasalukuyan, lalo na sa ating pamahalaan. Minsan sa ating pamahalaan ngayon, nililinis na. Walang mataas at walang mababa. Lahat ay kapag nasumpungan, ay ito ay nilalagay sa ustisya. Dalangin natin, ito magpatuloy ang katarungan sa ating mga pamahalaan o sa ating pamahalaan. Kaya, subat ang publiko, ang kanyang opinyon ay kanya pong pinapaborahan ang mga individual na nakakakuha ang lahat ng kanyang gusto sa pamagitan ng pagsisinungaling, pagnanakaw at karahasan. The faithful, sinasabi po sa Psalms 12:1, fail from among the children of men. Para bang ganito rin nangyayari sa ating kapanahunan, na ang mga matatapat ay hindi na nasusumpungan sa kalagitnaan ng mga tao. Kaya dalangin po ng mga awit ay ganito, O ako, O Yahweh, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat, ngayon makikita. Pawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang salita nila. Kaya ito po nangyayari sa ating kapanahunan. Kalooban ng Panginoon, listen to this.
Kalooban ng Panginoon ng kanyang bayan ay maging mga tao na may character. Please don't be distracted. Listen to this. Kalooban ng Diyos ng kanyang bayan ay maging mga tao na may character. Kailangan natin i-demonstrate, ipakita ang faithfulness, ang katapatan at integridad sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. What we promise to do, that we are to do. Ano yung ipinangako natin gawin, yun ang dapat natin gawin, the Lord helping us, habang tayo ay tinutulungan ng Panginoon. The Lord's name, alam ba ninyo anong pangalan ng Panginoon sa kanyang pangalan? Ang pangalan ng Panginoon is faithful, matapat. At sila na makakasama niya sa huling panahon, sinasabi sa Revelation 17 verse 14, ay mga tinawag, called, and chosen, mga pinili, at mga tapat, mga faithful. Ito po makakasama ng Panginoon. You are called, kayo tinawag ng Panginoon, kayo kanyang pinili, at inaasahan na kayo ay maging tapat. Amen? Faithfulness. Para bagang ito'y nawawala na, kaya ang dalangin ng mga awit, ito ang kanyang maging dalangin. According to an old newspaper item, ganito po, merong isang tao na tawag sa kanya, Mr. Fortier, kanyang pinatutunog ang kanyang kampana ng kanyang simbahan tuwing linggo sa loob ng 52 years. That's a record of faithfulness. Hindi ba? For 52 years, 52 taon, linggo-linggo, pinatutunog niya ang kampana ng kanyang iglesia. Integridad. Isang epigram about integrity. The measures of man's real character is what he will do. If he knew, he would never be found out. Yun po isang epigram ng isang patungkol sa integridad. Actually, integrity and faithfulness, yun po ay halos makadikit ang kahulugan. Na ang sukat ng tunay na karakter ng isang lalaki ay ano ang kanyang gagawin kung alam niya kailanman hindi siya makikilala o hindi malalaman kung sino ang gumawa ng mga bagay na kanyang gagawin. Ang punto ang ibig sabihin niyon gagawin niyang isang bagay kahit na kailanman hindi siya makikilala kung siya man ang gumawa nito o hindi. Amen? Character is a victory, not a gift. Ang character dito po isang tagumpay na dapat pagtagumpayan at ihubog sa atin, hindi ito isang kaloob. A precious stone, though it falls into the mire, does not thereby lose its brilliance. Kahit na po ang isang mahalagang bato, kahit ito'y mahulog sa putikan, hindi niya mawawala ang kanyang kaningningan. Even I knew that tomorrow the world will go to pieces. I will still plant my little apple, sabi po ni Martin Luther, and pay my debts. Ayun. Ito po ang isang bunga ng katapatan na makikita sa atin. Kahit alam po sabi niya, bukas, ang sanglibutan na ito ay mawawasak. Ako pa rin ay magpapatuloy, itatanim ko ang malit na puno ng aking masanas, at ako'y patuloy na magbabayad ng aking mga utang. Ang bawat sa atin. Ba't ganitong kanyang binanggit? Ba't alam niya kung mawawasak bukas ng sanglibutan, siya magpapatuloy na itanim kanyang maliit na punong masanas at magpapatuloy sa pagbayad ng kanyang utang. Kagabi po, tinanong ko ang aking mga anak, habang sa aming devotion, kung ngayon sasabihin sa inyo, meron kayong 3 buwan na lamang na manatili at mabuhay sa sanglibutan, ano ang inyong gagawin sa loob ng 3 buwan? Kanya sila ay gumawa, nagbigay ng mga bagay na kanilang gagawin. Sabing isa ay magsisisi, ay siya ay gagawa ng mabuti, ang iba ay ihanda ang kanyang sarili sa pagharap niya sa Panginoon. And these are all goods. Lahat ito'y mabuti. Pero doon na sabi ni Martin Luther, gagawin niya yung dati niyang ginagawa. Magpapatuloy dahil ito'y naging bahagi ng likas ng kanyang katawan. Araw-araw siya nabubuhay sa Panginoon. Na alam niya, he's living his life to the fullest para sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? Magpapatuloy.
itutuloy. Kahit na po sa ating pagbabayad ng utang. Sino pong walang utang dito? Ako'y may utang. Lalo sa iglesia natin, akong maharap para magbayad ng utang. Meron akong mga personal, mga debts din. Tayong lahat ay may utang. Huwag nating takasan, harapan natin sila, okay? Minsan pa ako'y natatakot, makikita ko yung aking pinagutangan. Pero I have to face them. Iniiwasan ko yung daan kung nasaan sila. Kaya mga kaibigan at mga magulang, maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Tayong lahat. At tinuturuan tayo ng karunungan, pagpipigil ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. So, sabi ni St. Francis of Assisi, hoeing, etong kanyang ginagawa. Inaasarol niya ang kanyang garden, ang kanyang lupa, tinanong siya, ano ang kanyang gagawin kung bigla niyang manalaman na siya'y mamatay sa paglubog ng araw, sa araw na yon? He said, I will finish hoeing my garden. Tatapusin kong inaasarol ang aking arden. See, they have lived their life. Hindi sila mga madre, mag-restitute o mga bagay. They're living their life each day to the Lord. Kung anong masabpungan, kung anong kanilang ginagawa, ay sapat na yon na ginagawa nila, dapat nilang gawin para sa Panginoon. Amen? So, mga kaibigan at mga magulang, ang integridad ng dalawang spies na ito ay napakataas. Ano yung ipinangako ng dalawang titik kay Rahab? Lahat ng Israel ay kailangan nilang igalang. Lahat ng gising ay magsabi ng Amen. Praise God. Napakarami pang mga bagay na nais ko sabihin. Tuloy po natin binabasa. Dito tayo tatapos sa verse 18. Verse 18. Kayo ba'y nandyan? Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, sabi ng dalawang titik kay Rahab, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming lalabasan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapatid, at ang buo nilang angkan. Ito po ang bilin ng dalawang titik kay Rahab. Ang kanilang binilin ay pagbaba niya, iniugos ang dalawang titik sa pader. Pagkatapos ito, kailangan gawin ni Rahab yung panaling pula ay ilagay sa kanyang bintana. There's a line of scarlet thread. Listen to this. There's a line of scarlet thread which runs through the whole scriptures. Meron pong panaling pula na yung pong masusupungan sa buong kasulatan. Panaling pula. Ito po halos inyong masusupungan, it implied at binabanggit sa iba't ibang aklat ng buong kasulatan. Dahil ito po ang mahalagang dugo ng Mesiyas. Ang pulang ito ay kumakatawan sa mahalagang dugo ng Mesiyas. Ang sangkatauhan, kanya lamang maharap ang Diyos tanging sa krus lamang. Ang sangkatauhan, about sa atin, atin lang masusupungan ng Diyos at maharap siya. We can only meet the Lord on the cross. Dahil po sa cross, alam natin nangyari doon, nalagak, nabubo ang dugo ng ating Panginoong Kristo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng buhay ni Kristo, ang dugo ay nasa buhay. Alasin mo, ang dugo ng isang tao siya mamatay. Kaya ang buhay ng ating Panginoon ay nasa kanyang dugo, at sa pamagitan ng kanyang dugo, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yun lamang ang katanggap na sakripisyo. At bagay na pwedeng gawin o na tanggapin ng ating Ama na sumasalangit. Doon lamang sa altar ng dugong sakripisyo, walang ibang elemento sa buong sanglibutan na pwedeng gawin ang isang individual na katanggap-tanggap sa Ama na nasa langit. Kapag lumabas ang Diyos para hatulan si Satanas at ang kanyang gawain, ang kanyang banal na galit ay nagaganap. Nagaganap ang kanyang divine wrath is exercised kapag siya ay tumayo para hatulan si Satanas. Terrible destruction ang sumusunod kapag ginawa ito ng Diyos. Katulad po na nangyari sa pader ng Jericho. Inatula ng syudad hanggang ang buong syudad na ito ay nawasak. Subalit kapag nakita ng Diyos ang dugo ng Mesiyas,
na ating pong ipinahid sa ating buhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kapag nakita ng Diyos ang dugo ng Mesiyas sa atin, na ating tagapin si Kristo, Lord, forgive me, wash me with your blood. Linisin mo ako sa pamagitan ng iyong dugo. Ingatan mo ako, takpan mo ako ng iyong dugo. At sa panahon na hatulan ng Diyos, ibubuhos ang kanyang galit, He passes over us and spare us. Kanya tayong lalampasan at tayo'y kanyang patatawarin at ililigtas. Kaya kailangan natin dalhin ang lahat ng ating mga kamag-anak. Okay? Kailangan natin sabihin sa ating mga kamag-anak, kailangan natin ipahayag sa kanila ang dugong kasunduan na ginawa ng Diyos sa tao. We must urge our relatives by our example and also by our words when appropriate. Okay? Kailangan po natin ikayatin ang ating pong mga kamag-anak sa pamagitan po ng ating mga halimbawa at sa pamagitan ng ating mga salita kung ito ay karapat-dapat at tamang kapanahunan. Hindi ba sa bulalas ka ng bulalas? No. Wait for the timing of God. As God deals with them, doon ka pumasok. Gayong ginagawa ng Diyos ngayon sa marami sa atin. Na magpailalim sa sanggalang ng pag-iingat in the shield of protection na ating nasumpungan. Kailangan itong ipahayag and urge them, ikayatin natin sila. Ang malimit ang nangyayari, minsan po napupuna tayo sa ating mga ugalit, mga asal, na hindi pa nakipagkasundo sa Diyos. Ayaw natin magpatawad kahit na anak natin o asawa ng ating anak, and we cannot forgive them. That is not an attitude of an overcomer. What is past is past. Yun ang mahalaga. So how can we urge them, ang ating mga kamag-anak, mismo sa loob ng tahanan, sa pamagitan nating halimbawa and by our words, if they cannot see mismo ang ating personalidad ay hindi pa nakipagkasundo sa Diyos. Sa ibang aspekto nito, sa ibang bahagi nito, that we cannot forgive. Okay? We have been hurt. Tayo nasaktan dahil sa kanilang ginawa. So we have to forgive 70 times 7. Sana po walang madidinig dito. Kailangan mo, pastor, ipangaral mo yan sa imang kamag-anak, sa iyong pinapastulan. They cannot forgive. You have to preach about relationship. If you are walking with the Lord, lahat ng bagay ay susunod. Lalo na kung mamahalin mo ang Panginoon na walang pasubal. So, God is turning us from sheep into a soldier. Kaya, eto nakita natin kung ano ang magiging katangian ng mga titik ng Diyos sa huling kapanahunan. Andiyan ba kayo? Tayo po lang natin manalangin.